Isang pulubing lalaki ang naglalakad na may dugo sa leeg. Habang siya ay naglalakad, ay pinagtitinginan siya ng mga tao, may dalawang lalaki na nag-uusap sa gilid ang nakapansin sa kanya, at ninanong tulungan siya, pero hindi itinuloy dahil sa naamoy nilang masangsang na amoy galing sa lalaki, at pinabayaan na lang siya, dahil taong grasa lang naman daw siya. Ang lalaki ay diretso lang ng lakad, at nang makarating ng Seoul Station ay nahiga doon. Nadatnan siya ng kanyang kapwa-pulubi na nakahiga sa sahig at nanginginig, kaya naman pumunta kaagad ito sa isang shelter para humingi ng tulong, pero wala nang bakanteng kwarto para doon magpagaling. Dahil sa pag-aalala ay napagpasyahan niyang pumunta na lang ng pharmacy para bumili ng painkiller at isang energy drink, pero nang makabalik siya ay nadatnan niyang wala na itong buhay, nag-iiyak siya dahil sa lungkot, at sinisi ang guard dahil pinapaalis sila nito imbis na tulungan. Nang bumalik siya kasama ang mga guard para tingnan, ay wala na ito doon, kaya naman nagtaka siya at hinanap ito. Bigla namang nagising si Yeson at tinawag ang kanyang boyfriend na si Kiwong para humingi ng tubig. Siya ay dating nagtratrabaho sa isang brothel, pero dahil sa malaking utang ay pinili niyang tumakas doon at sumama kay Kiwong. Hinanap niya ang kanyang boyfriend sa loob ng banyo pero hindi niya ito nakita, kaya naman nagpasya siyang lumabas para hanapin ito. Sa labas ng inay naroon ang landlord at nagdidilig ng kanyang halaman. Tinanong siya kung asa na daw ang kanilang renta, dahil ilang araw na daw silang hindi nagbabayad. Sinabi niyang sweldo naman ng boyfriend niya ngayon kaya makakapagbayad sila, pero nagalit ito at sinabing nung nakaraang araw pa siya nangangako na magbabayad pero hanggang ngayon ay hindi pa nagbabayad. Umalis na lamang siya para hindi na sila magtalo pa. Samantala, sa computer shop naman ay makikita ang isang lalaki na may salamin. May kachat ito at parang may ka-meet up. Siya pala ay si Kiwong na boyfriend ni Yeson. Nagulat siya nang biglang sumulpot si Yeson sa likod niya. Tinanong siya ni Yeson kung anong ginagawa niya pero sinabi niya lang na matatapos na siya. Nang tingnan ni Yeson kung ano ang ginagawa niya, nakita niya ang kanyang picture na nakapost sa isang website. Siya pala ay siniset up ng kanyang boyfriend para makipag-meet up sa isang lalaki. Sa gulat ay nagalit si Yeson at sinabing hindi niya gagawin yun at nag-walk out. Hinabol siya ng kanyang boyfriend at pinakiusapan na kitain lang ang lalaking kachat niya, pero nagmatigas si Yeson. Samantala ay hinahanap pera ng lalaki ang kanyang kapwa-pulubing lalaki na namatay kanina lang. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng Seoul Station at natagpuan ito sa isang kalye na may kinakain na isang babae. Dahil sa nasaksihan, nagulat siya at hindi nakagalaw, kaya naman nang makagat siya ay napasigaw na lamang siya na narinig naman ni Yeson, pero hindi niya ito pinansin dahil sa biglang pagring ng kanyang cellphone. Tinatawagan pala siya ni Kiwong na may kasamang isang lalaki na nagngangalang Sun Ji-Yu. Dahil pala sa pagkalat ng picture ni Yeson sa online ay nakaabot ito sa isang lalaki na nakipag-meet up kay Kiwon at nagpakilalang daddy siya ni Yeson. Kaya naman nang hindi sumagot sa tawag si Yeson ay nagpasya silang pumunta sa ina, tinutuluyan nila at nagbabaka sakaling nandoon si Yeson, pero wala pala siya doon. Nakarinig sila ng kalabog sa katabing kwarto pero ipinagsawalang bahala nila ito nang biglang masira ang pintuan nito at bumulagta ang isang lalaki na maraming sugat. Bigla na lang lumabas ang landlady sa kwarto na kakaiba na ang itsura. Dahil sa takot ay napasigaw si Sun Ji-Yu at sinarado ang pinto ng kwarto ni Yeson. Dahil nakapasok na ang zombies sa loob ng kwarto ay nagkulong sila sa banyo at tumakas sa bintana papuntang rooftop ng building na yon. Para makapunta sa sasakyan ay nagplano si Sun Ji-Yu na gawing patibong si Kiwong para mapunta dito ang atensyon ng mga zombie habang siya ay tatakbo papuntang sasakyan at magkikita na lamang sila sa main road. Bagamat natatakot si Kiwong sa mga zombies ay natatakot din siya kay Sun Ji-Yu kapag hindi siya sumunod sa gusto nito, kaya naman kinuha niya ang atensyon ng mga zombies at nagpahabol dito habang tumakbo naman si Sun Ji-Yu papuntang sasakyan. Muntik nang matrap si Kiwong ng zombies dahil hindi niya alam ang daan papunta sa main road, pero nagawa niyang makatakas at makasakay sa sasakyan. Samantala si Yeson naman ay nagpunta ng Seoul Station para doon magpalipas ng gabi nang biglang may nakita siyang nagtatakbuhang tao. Kasunod nila ay ang napakaraming pulubi na naging zombie na kaya naman nakitakbo na din siya at nagpunta sila sa police station para humingi ng tulong, pero hindi sila pinaniwalaan ng mga ito at pinapaalis pa sila nang biglang magsidatingan ang mga zombies at mabasag ang salamin na pinto ng presinto. Nakagat ang isang police officer at ang ibang pulubi na kasama nila, kaya naman tumakbo sila papunta sa isang silda at naglock sila sa loob nang mapansin nila na yung isang officer na kasama nila sa loob ay nakagat pala ng zombies. Nakipagbuno yung isang pulubi sa pulis at pinagsusuntok ito. Naaga niya ang baril nito nang bigla itong maging zombie at kinagat ang isa nilang kasama na lalaki. Mawawala na sana sila ng pag-asa nang biglang dumating ang SWAT team na nakaagaw ng pansin ng mga zombies, kaya naman nagkaroon ng tsansa si Yeson at ang lalaki na makatakas sa likod ng presinto.
Isinakay sila sa ambulansya at dadalhin sana sa ospital. Binuksan ni Yeson ang kanyang cellphone at tinawagan si Kiwong. Sinabi ni Kiwong na kasama daw niya ang daddy ni Yeson dahil hinahanap daw siya nito, kaya naman sinabi ni Yeson na papunta daw sila ng ospital at doon na lang sila magkikita. Nang patayin niya ang tawag ay sinabi naman ng isa mga nag-rescue sa kanila na sobrang busy daw ng ospital na pupuntahan nila dahil sa bite wounds incident, kaya naman natakot si Yeson pati ang lalaking pulubi at sinabing ayaw na nilang pumunta ng ospital, pero hindi itinigil ang ambulansya kaya naman inagaw ng lalaki ang manibela dahilan para maaksidente sila. Lumabas si Yeson at ang lalaking pulubi sa ambulansya at naglakad papuntang Seoul Station hanggang sa nakarating sila ng Nanghoyun Station. Samantala sina Kiwong at Sun Ji-woo naman ay nagpunta ng ospital at nakitang pati doon ay nagkalat na ang zombies. Natagpuan din nila ang sinakyang ambulansya nila Yeson pero wala siya doon, kaya naman tinawagan ulit ni Kiwong si Yeson at sinabi niyang nasa Hoyun Station daw siya. Dahil sa tawag na yun, narinig sila ng zombies na nasa paligid. Buti na lamang ay tinawag sila ng isang grupo ng mga lalaki na may mga barricade at tinulungan sila. Sa kabila ng barricade ay maraming mga survivors kagaya nila ang nandoon at hindi makaalis dahil hinaharangan ng mga bus ng pulis at daandang pulis ang nandoon. Hindi sila makaalis dahil pag may umaakyat sa bubong ng bus ay binobomba ito ng tubig para mahulog at kahit pagpunta sa ilalim ng bus ay tinitirgas ng mga pulis. Nang makarating si Kiwong at si Sun Ji-woo ay nakita nila ang napakaraming pulis na nakapalibot doon kaya hindi sila makapasok man lang. Sinabi ng hepe ng pulis na umuwi na lamang sila dahil yun ang utos ng nakatataas sa kanila, bagamat nagmakaawa sila ay hindi pa rin sila pinapasok. Samantala ay parami na ng parami ang zombies at nakagat na ang ibang nagbabantay ng barricade, kaya naman mas natakot ang mga tao doon at naging desperado, kabilang na dito ang kasama ni Yeson na lalaking pulubi na nagpas siyang umakyat sa bubong ng bus pero binaril siya ng mga pulis. Dito na nagsimulang magpanik ang mga tao, lalong-lalo na at nakapasok na ang mga zombie sa kanilang barricade. Nakita naman ni Yeson ang isang lalaki na umaakyat sa poste ng streetlight, kaya naman umakyat din siya at muntik nang mahulog nang mahawakan ang kanyang paa ng isa sa mga zombie. Tinulungan siya ng lalaki para maibalik ang isa niyang kamay, ngunit dahil mas matangkad ito sa kanya ay naabot ang paa nito ng mga zombie at nahulog. Nakapasok si Yeson sa isang apartment kung saan maraming zombies ang nadoon, kaya naman tumakbo siya papuntang rooftop at nang makita niyang wala na siyang mapupuntahan nagpa siya siyang tumawid papunta sa kabilang building sa pamamagitan ng pagtawid sa grills na walang yero. Nang makatawid siya ay tinawagan niya si Kiwong at sinabi kung nasaan siya, nagpa siya siyang umidlip muna dahil sa pagod at nang magising siya ay nandun na si Kiwong. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nagkita sila ulit. Tinanong niya kung ang kanyang daddy at sinabi ni Kiwong na safe daw ito at naghiwalay lang sila para hanapin siya, ngunit nagulat si Yeson nang makita niya kung sino ito. Hindi niya pala ito tatay dahil yun pala ang may-ari ng brothel na pinagtatrabahuan niya dati na kanyang pinagkakautangan ng malaki. Dahil sa nalaman ay tinangka ni Kiwong na protektahan si Yeson pero hindi niya nagawa dahil mas malaki ito sa kanya. Tumakas naman si Yeson at nagtago sa isa sa mga kwarto doon. Sa huli ay nahanap pa rin siya ni Sun Ji-woo at tinangka siyang gawa ng masama nang bigla na lang siyang binawian ng buhay. Huli na nang mapansin ni Sun Ji-woo na meron palang kalmo sa paa si Yeson dahil paglingon niya ay zombie na rin ito at kinagat siya. Sa huli ay wala pa ring nakaligtas sa kanila mula sa zombies at hindi nalaman kung nagkaroon ba ng antidote para sa zombies at kung saan nagsimula ang virus. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nag-enjoy ka at gusto mo ng ganitong mga content ay click mo lang ang subscribe button at paki-like na rin ang aming video. Hanggang sa susunod, bye-bye!